Akmang magsasalita pa ito nang makarinig kami ng yabag. Si Ma'am Alicia. "Oh anak, gising ka na pala." Ang nakangiting si Ma'am Alicia. "Yes ma'am." Sabay halik nito sa pisngi ng mami nito. Nang lumingon ito sa akin. "Good morning." "Good morning Ma'am Alicia." Sabay ngiti. Binalingan nito ang anak nito. Nanatili lang akong nakatingin sa sahig. Di ko alam kung bakit hindi ko kayang salubungin ang mga mata ng lalaki. Siguro dahil sa trauma na naranasan ko sa kinikilalang itay. "Nads, ito pala ang panganay kong anak, si Alexander." Pakilala nito. Magsasalita pa lang ako nang unahan na ako ng anak nito. "I know her ma'am. Nakausap ko na siya bago ka dumating ma'am." Sabay ngiti nito nang bahagya sa mami nito. Nang lumingon sa akin si Ma'am Alicia, nagbigay naman ako ng simpleng ngiti. "Bakit nga pala ang aga mong nagising? Papalayo na ang mga ito sa akin." Nakakailang hakbang pa lang ako upang tumungo sa kwarto nito nang marinig ko pa ang sinagot nito sa sariling ina. "May gusto lang akong makita." "Makita? Sino naman?" tanong ng mami nito. At dahil hindi naman ako tsismosang tao, kaya tuluyan na akong pumasok sa kwarto nito. Ayaw kong makarinig ng usapan ng ibang tao. Ang bango." Napapikit ako sandali nang maamoy ang bango ng kwarto nito. Halatang mamahalin ang pabangong gamit nito. Kung sa bagay, sa yaman ba naman nila? Habang nag-aayos ng kama nito, nang bigla akong matigilan. Agad akong dumiretso ng banyo. Teka nga, makapunta nga sa banyo. Baka ang dungis-dungis ko na. Upang tingnan ang itsura ko. Ano to? Hindi naman ako madungis. Hindi naman pala ako madungis. Tingnan, bakit ganon ang paraan ng tingin ni Sir Alexander sa akin? Bigla na lang nagsitayuan ang balahibo ko nang maalala ang isang matabang lalaki na muntik na akong dalhin sa kung saan-saan. Hinaplos ko ang braso ko upang pawiin ang paninindig ng balahibo ko. Nagsimula namang manginig ang kalamnanan ko. "Ay, ano bang iniisip mo, Nads? Hindi ganon si Sir Alexander mo, okay?" Ipinili ko ang ulo ko upang alisin ang negatibong nasa isipan ko. Hindi naman siguro ganon si Sir Alexander. Di sana may nabanggit na sila Ella sa akin kung masamang lalaki si Sir Alexander. Kinikilig pa nga eh. Ang mga ito, marahil mabait ito. Baka katulad lang ito ng amo naming hindi pala kibo. Hindi ko naman matatangging magkamukha ang mag-ama. Matangkad at matigas ang pangangatawan. Para bang katulad ito ng modelo na nakikita ko sa magazine. Marami kasi noon sa malaking sala. Mahilig ang dalawang kambal sa mga magazine. Palabas na sana ako sa kwarto ng lalaki nang bigla akong magulat. "Ay, kabayo!" Napahawak pa ako sa sariling dibdib ko. "I'm sorry. Nagulat ba kita?" tanong nito. Nasa may pintuan ito. Hindi ko alam kung kanina pa ito roon. Bigla akong umiling. Hindi po. Hindi po, sir." Yumuko naman ako. Ayos lang po, sir. Magugulatin lang po talaga ako." Hawak ko ang maruming damit nito. Bigla akong napahakbang paatras ng papalapit ito, ngunit napaangat din ako ng tingin ng hindi na ito kumilos sa kinatatayuan nito. Nakapamulsa pa ito habang nakatingin sa mukha ko. Napaisip tuloy ako kung anong mayroon sa mukha ko. Ano bang nasa mukha ko at titig na titig ito? O baka napapangitan ito sa itsura ko. Wala kasi akong nilalagay na kahit ano sa mukha ko. Hindi katulad nila Ate Lester at Ella na pawang nakalipstick at naglalagay din ng foundation. Naamoy ko pa nga ang pabango ng mga ito kahit kasi pabango hindi ako naglalagay. Wala din naman kasi ako noon eh. Kahit pa nga bigyan ako nila Ella, ayaw ko namang tanggapin. Para bang sanay na akong walang inilalagay sa katawan. Basta malinis at maayos ang paligo ko, sapat na sa akin iyon. Hindi kaya mabaho ako sa pang-amoy nito? Ano bang iniisip mo, Nads? Lihim akong napangiwi. Baka pangit ako sa paningin niya. Baka maamoy yung kilikili ko. Ay, ano bang gagawin ko?
Bakit ba ito titig na titig? Lagot na. Kaya siguro ganito ito makatingin at ako lang yata ang naaamoy nito. Hindi naman ako mabaho. Lihim kong inamoy ang sarili. Amoy Dove naman ako. Hindi pa naman ako mabaho. Amoy clear ang mahabang buhok ko. Shampoo and conditioner din naman kahit papano ang gamit ko. Yun daw kasi ang magkapartner, sabi ni Nanay Len. Binilhan nga ako nito ng lotion pero hindi ko pa naman nagagamit. Parang nanghihinayang ako lalo na nasa bahay lang naman ako. Bakit ako maglulusyon? Bakit ako magpapabango? Nagkukuskus kubita lang naman ako. Matagal ka na ba dito, Nats? Medyo po. Yung pag-alis nyo ni Ma'am Alicia, dumiretso kaagad ako rito sa kwarto nyo po. Nakakapagtataka naman. Para bang gusto itong mapangiti. Hindi ito kumilo sa kinatatayuan. Nanatili lang itong nakatitig sa mukha ko. Ano ba talaga ang mayroon sa mukha ko at titig na titig ito? Nang bigla itong tumikhim. Pansin kong namula ang magkabilang tainga nito. Bakit kaya? Bakit kaya namumula ang dalawang tainga nito? I mean, matagal ka na ba dito sa mansyon? Ako naman, yung parang nabuhusan ng mainit na tubig sa mukha. Ramdam ko ang pamumula noon. Ang bubo ko talaga. Bakit hindi ko man lang naintindihan yung sinasabi niya? Kaya siguro gusto nitong matawa dahil ang layo ng sagot ko kanina. Bigla akong napayo ko. Halos itago ko na yung mukha ko sa mahabang buhok ko. Kung bakit kasi kinakabahan ako kapag kaharap ko ito. Naku, ano bang kinakabog-kabog ng puso mo, Nats? Umayos ka nga. Hindi ko tuloy iniintindi ng maigi ang tanong nito. Baka isipin nito napakabubo ko. Lihim akong nalungkot dahil sa kalagayan. Matagal-tagal na rin po, sir. Halos pabulong na sagot ko. Gusto ko nang makaalis sa pagkapahiya. Ilang taong ka na? Para bang may sumaklay na mainit sa tiyan ko dahil biglang lumambing ang tinig nito. Ano na naman nangyari dito? Bakit ang sweet-sweet ng boses? Naramdaman kaya nito na para akong napahiya dahil sa kabubuhan ko at ipinakita naman nito na naintindihan ako nito. Nakagat ko ang ibabang labi ko nang maramdaman na uminit ang sulok ng mga mata ko. Siguro nga mabait ito tulad ng mami nito. Hindi ito mapanghusga. 20 na po, sir. Ay, salamat. Tumunog yung cellphone niya. Laking pasasalamat ko nang tumunog ang cellphone nito. Doon naman ako napaangat ng tingin. Balak ko na kasing lumabas ngunit nagtaka ko nang makitang nakatingin pa rin ito sa akin. May tumatawag po sa cellphone niyo po, sir. Para itong natauhan. Sambit nito sabay kuha ng cellphone sa bulsa nito. Labas na po ako, sir. Paalam ko, napalunok ako nang hindi ito kaagad nagsalita, lalo nang napatingin ito sa labi ko. Nanginginig na kaya ang tuhod ko. Ramdam ko kung kunting-kunti na lang para akong mabubuwal. Hindi pa naman ako nag-almusal. Gutom na ako. Bakit sir nakatitig ka? Nakahinga ko ng lihim ng tumango ito. Ay, salamat. Nagmamadali naman akong nakalabas sa kwarto nito. Halos matapilok pa ako. Bahagya akong napahinto sa pagnguya ng may maalala. Pasimple kong sinulyapan ang mga kasambahay na nakahilira malapit sa hapagkainan. Lihim na napakunot ang noo ko. Ang pagkakaalam kong may bagong maid. Baka hindi siya sa kusina naka-assign. Oy, hinahanap niya. Bigla akong napailing sa panunukso ng kabilang bahagi ng isipan ko. Ito ang unang pagkakataon na nagka-interes ako sa isang katulong nang dahil lang sa malambing at nakakaakit nitong boses. Lihim akong napabuntong hininga at nagpatuloy sa pagkain. Mabuti naman anak at naisipan mong magbakasyon ng matagal-tagal dito. Si Mami. Yes, ma'am. Nakakamiss rin ang Pilipinas Gusto ko ring bisitahin ang ilang negosyo rito bago ako bumalik ng Singapore.
So, hindi pala kami kuya ang namimiss mo kundi ang Pilipinas. Biglang singit ni Danica. Kandahaba ang nguso nito. Bigla akong napangiti. Pansin ko ang mahinang pagtawa ni Mami. Napapailing na napapangiti naman si Daddy at dahil katabi ko ang maarting kapatid ko kaya naman bagya kong ginulo ang buhok nito. Ikaw talaga, kahit napakadalaga na nito, nagmumukha pa rin pabebe kapag kausap ko maliban nga lang kay Daniela na masyadong seryoso. Akala mo laging may mabigat na daladala sa buhay. Alam niyong hindi ako uuwi kung hindi kayo ang pinakadahilan. Napailing ako nang bigla itong humahigikik. Talaga po kuya? Ito ang kapatid kong may kaartihan pero may pagkaisip bata rin kung minsan pabagsak akong humiga sa kama na patitig sa kisame hanggang sa unti-unting bumigat ang talukap ng mga mata ko. At dahil maaga akong nakatulog, maaga rin akong nagising. Alas 5 pa lang ng umaga, gising na kaagad ako at nagbabad sa ilalim ng shower. Hindi yata ako nakaligo kagabi sa sobrang pagod. Isang white t-shirt at pants ang suot ko. Sanay na akong manamit na bakat ang muscle sa katawan ko kaya siguro maraming mga kababaihan ang nababaliw dahil sa mala Adonis kong pangangatawan. Malas lang nila at pihikan ako pagdating sa babae. Nagkataon lang na napainom ako ng baliw kong kaibigan ng pangpainit ng katawan. Kung kaya nakatikim ang babaeng iyon sa akin. Pagkabukas ko ng pinto ay siyang pagtigil ko sa paghakbang. Ilang beses pa akong napakurap-kurap. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako o inaantok pa rin ako. Kumunot ang noo ko hanggang sa pinakatitigan ko ang dalagang akala mo ang anghel sa kainusintihan ng mukha nito. Napakaamo ng mukha ng babaeng ito. Isang simpleng white dress ang suot nito. Nakalugay ang makinang at makintab nitong buhok. Golden ang kulay nun na lalong nagpatingkad sa kagandahan nito. Masyado itong abala sa paglilinis kaya hindi nito naramdaman na may taong nakatitig sa bawat kilos nito. Ito na kaya si Nads? Ito na kayang narinig ko sa telepono na ang ganda ng boses niya? Bigla akong napalunok. Pinasadahan ko ang kabuuan nitong habang nakaluhod ito sa sahig at abala sa pagkukuskus ng sahig. Ngunit agad din akong napakunot noo bakit hindi ito gumagamit ng map. Napatitig ako sa kamay nito kahit hindi ko pa iyon nahahawakan. Alam kong malambot iyon. Ang kutis nitong maputi at makinis. Bilugan din ang pangangatawan nito. Para bang hindi pa ito nahahawakan ng kahit na sinong lalaki. Gumalaw ang pangako nang biglang kumislot ang natutulog kong alaga. Wala pang ginawa ang dalagang ito pero kaya na nitong galitin ang alaga ko. Kung si Nads ang babaeng ito, hindi ako magtataka. Boses pa lang nito nang aakit sa kama. My goodness, talaga bang maid ang dalagang ito? Kung pagbabasihan ang kutis nito, para itong anak ng isang mayaman. Bigla akong napatayo ng tuwid nang mapansin kong naramdaman nitong may nakatingin dito. Inilagay ko rito ang dalawang kamay ko sa bulsa ng pants ko. Huwag naman sana nitong mapansin ang kalakihan ng kargada ko.